Yung mga idol, first time kong gagawin itong ganitong klaseng reaction involving death of a certain person na kung saan sikat sa bansang China, and viral na viral siya ngayon dito sa Pilipinas dahil sobrang daming mga Filipino fan ng mga gamer na nag-re-upload, and interesting rin yung kanyang story at marami yung nalungkot. And ito nga, mag-react tayo sa isang sikat na vlogger na nagbahagi ng kanyang tribute reaction sa nangyaring pagkamatay ng isang gamer na si Fatcat. Ay nako, nakakabuisit tong story na to kasi nakakaiyak at hindi ko tuloy alam kung paano ko sisimulan. Habang binabasa ko nga yung nangyari sa kanya, I can't help not to be emotional na hindi maiyak. Alam mo yun, tiniis niya yung sarili niya nang hindi kumain ng maayos. Tinipid niya yung sarili niya sa lahat ng bagay para maipadala lang yung pera doon sa jowa niya. Pero in the end, ipagpapalit at iiwan lang pala siya sa ibang lalaki. Tapos, alam niyo yun, yung kahit sa huling sandali ng buhay niya, gusto lang naman niya kumain ng McDonald's. Pero hindi niya magawa. Wait guys. Kung wala kayong idea, baka sabihin nyo na sobrang affected naman to si ate. Pero marami talagang nalungkot. Ayan, makikita naman siguro dito sa video na kung saan libo-libong mga Chinese fan and fellow men nila doon sa China yung nakikisimpatiya sa nangyari dito sa isang lalaki na kung saan wala naman siyang masamang ginawa sa kanyang girlfriend or sa kanyang jowa, pero grabe yung binalik sa kanya. So pagpatuloy muna natin. Siya si Pang Mao, 21 years old at kilala sa online game sa pangalang Fatcat. Magaling siyang gamer at dito siya kumikita ng malaki. Kamakailan lang, April 11, 2024, ay tumalon siya sa isang ilog sa China dahil sa sobrang pag-ibig sa isang babaeng 28 years old na kinilalang si Tan Su na naka-LDR niya ng mahigit 2 taon. Dahil nasa magkabilang panig sila ng China, nakikita lamang sila tuwing may importanteng okasyon. So, over the course of 2 years, ginamit ng babaeng ito ang pangako nilang pagpapakasal para makahut-hut ng pera ng more than 4 million pesos kay Fatcat. Grabe to, oh. More than 4 million pesos ang napakinabangan ng babaeng ito mula sa isang lalaki na seryosong umibig sa kanya. Grabe naman. Dito pa lang siguro kung seryosohin mo, maging apektado ka, no? Kasi grabe yan, 4 million pesos. And this guy is not really earning a lot. May isang video doon kay Real Talk Dubs kung saan maintindihan mo rin kung bakit nagtitipid siya sa kanyang sarili na halos gumastos lang siya ng 50 pesos equivalent sa pera natin para lang mabuhay sa isang araw, and halos lahat ng kinita niya sa pagiging gamer niya ay binigay niya sa kanyang nag-iisang minamahal. So, ayan, pagpatuloy muna natin. Now, habang papalapit na yung date ng kanilang kasal, ginawa ng lahat ng babaeng ito para makipag-break sa kanya. Ito. Nakita nyo yon, yung picture na yon na kung saan merong babae at saka lalaki na nasa harap ng lalaki na nagbitbit ng camera. Yung babae yung girlfriend niya at may kasamang lalaki. So, inakusahan na yung kasama ng babae, yun yung third party sa relasyon nilang ito. Grabe yun, no? Harap-harapan talaga. Ayon sa nakakatandang kapatid ni Fatcat ay sobrang nagtipid daw ito. At 50 pesos nga lang daw sa pera natin ang ginagastos nito sa pang-araw-araw na pagkain para lang masustain ang luho at maipadala yung pera sa kanyang ka-LDR na sinabi rin pala dito, no, na 50 pesos na lang halos ginastos sa loob ng isang araw ni Fatcat para lamang makatipid. Kasintahan. Dumating yung araw na hindi inaasahan ng lahat. Nakipag-video call pa si Fatcat dito sa babae. Sabi niya gusto daw niyang kumain ng McDonald's pero wala na siyang pera.
Biniro pa niya yung babae na ilibre daw siya. Sinabi din niya na mahal niya ito, na lahat gagawin niya, wag lang siyang iwan, na pinapatawad niya kahit na nagloko pa ito, pero dinismiss lang siya ng babae kasi kasama nito ang ibang lalaki. So, hindi niya nakayanan yung sakit. Tumalon siya. Pero bago siya tumalon, may mga bidyong kumalat na nag-hysterical pa itong si Patcat. Nakaupo siya sa isang sa gilid ng tulay, tapos ilang segundo tumakbo ito, tapos tumalon. And meron lang ako napansin, di ko alam kung napapansin ba ng marami, pero ito lang yung napansin ko. Nung tumalon siya sa tulay, kung tingnan mo yung video, di ko alam kung dahil ba sa adjusted na resolution, pero kung tingnan mo yung video, parang sobrang lapit lang nung tinalunan niya na tubig, parang hindi ganun kataas. And yung splash ng tubig ay kitang kita sa video kahit na naka lower na yung resolution ng video. So di ko alam, parang sa akin naging questionable lang, pero hindi ko naman kine-question kasi it really happened at marami namang ebidensyang nakikita at marami, libo-libo po yung tao na nagsimpatiya sa mangyayaring ito. Yun lang, nag-question ako bakit ganun, bakit sobrang lapit lang. Kung tutusin, hindi ikamamatay ng tao kapag ganun lang kalapit yung tinalunan. And yun lang, ang nangyari kasi, it takes 12 days bago na recover yung katawan ng taong ito, ng lalaking ito na si Patcat. Tinyo tayo. Dun sa may ilog mula sa tulay. Ang masakit pa nito hindi agad nakuha yung katawan niya. April 11 siya tumalon. Nakita lang yung bangkay niya noong April 21. April 21. 10 araw lang. Bakit may mga hindi tugmang post? May ibang nag-post na 12 days. May iba nga nag-post 2 days. So wala pa akong nakitang talaga mga official news dito, mga vlog, mga video lang. Nalilito lang ako, ewan ko ano ba talaga yung pinaka-exact. Pero in short, matagal nakita yung katawan, matagal nahanap. 2024. Diyan lang pala, pero bakit parang sobrang tagal? Pagkatapos na ma-feature sa balita yung nangyari sa kanya, naglugsa ang napakaraming tao at dinagsa yung tulay kung saan siya nagpakamatay. Nag-alay sila ng maraming bulaklak, kung ano-anong pagkain, ultimo cellphone. Grabe sila magsimpatiya, no? At syempre, hindi mawawala yung paborito niyang burger ng McDonald's. Humingi naman ng public apology yung babae na si Tanzu, pero hindi pa rin mawawala yung galit ng mga tao. Well, for me kasi sobrang layo natin, nasa Pilipinas tayo at hindi ko pa alam talaga yung yung storya. Let's give the benefit of the doubt na totoo talaga tong nangyari kasi marami naman talaga nag-post at libo-libo naman talaga mga Chinese yung nagsimpatiya. So sige, totoo talaga to. So huli na yung mo, ate, paghingi mo ng patawad. Wala na yung buhay ng tao. Pero ito lang mga idol, maisisisi ba natin sa babae lang yung desisyon na ginawa ni Patcat para sa kanyang sariling buhay? Kasi para sa akin, siguro sobrang bata pa ni Patcat, no? Na hindi niya naisip na ganun talaga yung realidad ng buhay. Oo, hindi natin kontrolado yung desisyon ng ibang tao. Kahit na nagtiwala na tayo, minahal na natin ang lubos, pero ganun pa rin. Nagloko at pinagpalit pa rin tayo sa iba kahit na sobrang laki na ng naibigay natin, hindi lang pagmamahal, hindi lang yung tiwala, pati na pera. So grabe, nagiging tingin ko lang sa kanya, naging possessive siya or naging obsessed na gusto niya dahil sobrang laki na ng tiwala niya na may promise silang magpapakasal.
ayaw niya na mapunta sa iba. Na kung mapunta ka man lang sa iba, mas mabuti nang wala na lang. May mga ganong mindset na talagang nakakaawa naman na hindi niya tanggap yung realidad. And pati sariling buhay niya, sinakripisyo niya dahil dito. So, kawawa talaga. To the young people na umabot dito at nanonood, sana kung magkaroon ka ng mga bibigat na problema, wag nyo sana gawing kapalit yung buhay nyo. Kasi lahat naman yan dadaan lang. Lahat yan lilipas lang. Yung buhay mo na sinayang mo, hindi na yan maibabalik. And I don't know what's the feeling. Kasi hindi tayo makaka-relate, di ba? Pero ang pinakamaganda talaga is meron tayong acceptance. At isa pa, wag tayong sobrang magtiwala at wag natin ibigay lahat. Kasi kapag ibigay mo lahat, halos tinipid niya yung sarili niyang needs na sa isang araw almost 50 pesos lang daw yung kanyang ginamit para lamang mabuhay or 'di ba makakain at lahat ng grabe yung 50 pesos, paano pa yan? Hindi na yan pwede sa atin, isang kilong bigas more than 50 pesos. Pero just thinking of siguro yung allowance na lang niya 50 pesos and the rest is binigay niya na sa babae. So naging obsessed man siya, nasobraan man siya sa tiwala. Well, everything happens and ang iniwan niya sa atin is lesson na kung magmahal man, una mong mahalin ang iyong sarili bago yung ibang tao. Kasi ikaw at ikaw lang yung tanging may hawak sa buhay mo. Kasi kapag mawalan ka na ng pagmamahal sa sarili mo, kaya mo nang gawin kung ano ang ginawa ng taong ito. Thank you for watching, everyone.